Si Ragnar ay isang pangit at nakakadiring mahinang tao, pero nagawang ma-awaken ang kanyang kapangyarihan at naging pinakamalakas na mandirigma ng mga dragon. Ang ating kwento ay nagsisimula sa isang matanda na nakikita nating pumapatay sa ilang dragon sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang kamay, subalit iniisip pa rin ng matandang iyon na hindi pa sapat ang kanyang lakas at kailangan niyang maging mas malakas pa. Sa kabilang banda, nakikita natin si Ragnar na isang tipikal at mahinang lalaki at doon ay sinubukan niyang harapin ang isang maliit na dragon, ngunit siya ay mahina kaya doon ay inatake siya ng dragon at tumilapon sa puno. Sa kabutihang palad ay andyan si Lina na isang bata, subalit ito'y bihasang mangangaso upang ipagtanggol ang mahinang lalaki at doon ay hinadlangan niya ang pag-atake at tinapos ang dragon sa isang malakas na atake. Sinubukan niyang bigyan si Ragnar ng payo upang maging magaling, kaso binigyan lamang siya ng pasasalamat at lumalabas na ang malakas na batang ito ay may pagtingin para sa mahinang lalaki, at nais lamang nito ay mapansin. Ipinapaliwanag ni Ragnar na ang mga dragon ay may mahiwagang lahi at gumagawa lamang sila ng pag-atake sa mga tao. Sinabi niyang may dalawang paraan upang patayin ang mga dragon at ang una ay ang pagyelo sa kanilang dugo gamit ang armas na pilak, at ang isa pa ay hayaan silang masunog sa liwanag ng araw at totoo, sila'y parang mga vampira. Matapos nilang tapusin ang kanilang misyon, si Ragnar at Lina ay nagpasyang bumalik sa guild ng Ranabara at habang naglalakad sa mga kalsada, lahat ay nagkomento tungkol sa peklat sa mukha ni Lina at ang mga chismis tungkol sa kanya. Lumalabas na si Lina ay nakapatay na ng 50 mga dragon kahit na isa siyang maliit na dalaga, at pagpasok nila sa guild, ipinaliwanag ni Ragnar sa kanya na si Lina ay ang mangangaso ng mga dragon na may pinakamaraming napatay sa kanilang lungsod kahit 12 taong gulang lamang ito. Sigurado siya na magiging mas malakas ito paglaki, ngunit kahit siya ay ang pinakakinatatakutang mangangaso ng dragon sa lungsod, si Lina ay may ugaling bata lalo na pagdating sa pagkain. Kinunan siya ni Ragnar ng litrato dahil para sa kanya ay siya ang kanyang bayani at doon ay naguguluhan si Lina, subalit sinabi lamang niya na ni-record lamang nito ang kanyang paglaki, at biglang may lalaki na tumawag kay Ragnar at binanggit na umaasa lamang ito sa sipag ni Lina. Di kilala ni Lina ang lalaking ito kaso ipinakilala niya ang sarili bilang si Sykes, ang pangalawang pinakamalakas na mangangaso ng dragon subalit wala pa ring ideya si Lina kung sino siya, at doon ay nainis ang lalaki at kinulit muli si Ragnar. Sinabi niyang ang kakayahan ni Ragnar ay mahina at naging kasamahan pa niya si Lina, ininsulto niya si Ragnar na sinasabing pabigat lang siya sa bata at hindi karapat-dapat na magdala ng mga gamit niya. Binanggit pa niya na si Ragnar ay isang taong sinumpa na isang bagay na nagpainis kay Lina. Nagbanta siya kay Sykes gamit ang kanyang espada at tinanong kung ano ang layunin nito sa paggamit ng kanyang espada at kung habol lang ba nito ang yaman, katayuan, o kaluwalhatian. Natakot ang lalaki at pinaliwanag ni Lina na nais lamang niya maging pinakamalakas sa buong mundo. Sinabi niya na ang mga dragon ay ang pinakamalakas na nilalang sa mundo at dahil dito, nais niyang patayin silang lahat. Gusto niyang patayin na rin ang pinakamalakas sa kanilang lahat at ito ang Diyos ng mga dragon, upang patunayan sa buong mundo na siya ang pinakamalakas. Tumingin siya sa likod at tinanong ang iba pang dragon hunters kung nais ba nilang sumama sa kanya. Pangako niya na ibabahagi niya ang lahat sa kanila, kahit ito pa ay yaman, kaluwalhatian o katayuan. Ang kailangan lamang nilang gawin ay sumama sa kanya at patayin ang mas maraming dragon, ngunit sa kanilang lahat, tanging si Ragnar lamang ang nagtaas ng kamay at nangako na sasama sa kanya. Sinabi niya na sasamahan niya ito hanggang sa huli, na nagpabalik kay Lina sa kanyang ugaling bata at binanggit nito na gusto niya si Ragnar, pakiramdam niya ay inaantok at nagpasya silang umuwi. Pagbalik ay agad na natulog si Lina habang tinignan siya ni Ragnar na may ngiti, ginamit ni Ragnar ang pagkakataong ito upang lumabas at lihim na mag-ensayo, inamin niya na wala siyang talento na maging isang mangangaso ng dragon. Sigurado siya na mapapatay siya ng isang dragon sa hinaharap, ngunit hindi siya nag-aalala tungkol dito dahil nais lamang niyang tulungan si Leo na maging mas malakas. Biglang lumitaw ang imahe ng matandang lalaki na nasa likod ni Ragnar at sinabi na hindi siya magiging kapaki-pakinabang. Nagulat si Ragnar at sinabi ng matanda na mawawala si Lina sa kanya. Nakita ni Ragnar ang mga imahe ng lungsod na nasusunog at naguguluhan siya sa nangyayari hanggang sa pakiramdam niya ay may tumutulak sa kanya. Nakita niya si Lina na humihingi ng paumanhin sa kanya matapos matalo ng isang dragon at napaluhod si Ragnar.
sumisigaw at umiiyak sa sakit hanggang sa bigla siyang nagising, na-realize niya na panaginip lamang ito, ngunit ang boses ng matanda ay nagsabi na mangyayari ang nakita niya sa mga susunod na araw. Nagulat pa rin si Ragnar sa nangyari pero nagpasya siyang bumili ng karne bago bumalik. Nakita siya ni Lina sa daan at tinanong siya kung bakit siya bumili ng karne sa halip na kumain sa Guildhall tulad ng dati. Gumawa siya ng dahilan na kulang sila sa gulay, at nagpakita si Lina ng kanyang pag-uugali bilang bata at binanggit niya na hindi niya gusto ang mga gulay at sinabi pa niya kay Leo na siya ang magluluto ngayon, na nagpabalik kay Lina sa kanyang normal at maamo na ugali. Masayang lumakad palayo si Lina at binanggit na nais din niyang ipagluto si Ragnar sa mga susunod na araw at sa gabi. Pinapatulog ni Ragnar si Lina sa kama at nagpasya siyang lumabas upang mag-ensayo muli. Kinabukasan, bumalik silang dalawa sa guild upang kunin ang kanilang misyon subalit wala ni isa sa mga ito ang nagustuhan ni Lina, kaya doon ay nagdesisyon silang lumabas at sinabi ni Lina na napansin niya na kaunti na lamang ang mga dragon ngayon, pero nasa isip pa rin ni Ragnar ang kanyang panaginip. Binanggit niya kay Lina na medyo tumubo na ang kanyang buhok, kaya't kailangan na itong putulin at bumalik sila sa inn kung saan ginupit ni Ragnar ang buhok ni Lina tulad ng ipinangako niya, at biglang naalala ni Ragnar ang ekspresyon ni Lina mula sa kanyang panaginip at siya'y napahinto subalit bumalik siya sa dati nang itanong ni Leo kung tapos na. Gabi-gabi, paulit-ulit ang panaginip ni Ragnar at siya'y nagising na umiiyak at di niya alam kung bakit siya nananaginip ng ganon, ngunit alam niya na may ibig sabihin ito. Gayunpaman, patuloy siyang nag-e-ensayo sa kanyang free time at namumotivate siya sa kanyang mga panaginip at sa gitna ng kanyang pahinga, narinig niya ang boses ng matanda na sumisigaw na mawawala si Lina sa kanya, na nagdulot sa kanya ng galit at naging dahilan upang siya ay mag-ensayo ng mas mabuti. Samantalang sa guild, pinag-uusapan ng mga mangangaso kung paano ang mga dragon ay nagpapakita ng kakaibang kilos sa mga nakaraang araw. Hinuhulaan nila na ang mga dragon ay naglilipatan sa silangan at nagpapahiwatig sa kakulangan ng kanilang mga misyon. Tiningnan ni Sykes ang mapa at napagtanto niya na ang mga dragon ay patungo sa lungsod ng Donapiro, isang lungsod na hindi pa inatake sa loob ng 10 taon at iniisip niya na hindi ito makatotohanan, ngunit ipinaliwanag ng isa na ito na ang katotohanan. Si Lina na nakikinig sa usapan ay nabanggit na may tinapay siya na gusto niyang bilhin sa Donapiro. At dahil patungo noon ang mga dragon sa tingin niya ay dapat silang lumipat sa lungsod na iyon at gayunpaman, naalala pa rin ni Ragnar ang kanyang panaginip at nagtataka kung ito ba ay tunay o panaginip lamang. Sa tingin niya, ito ay mukhang totoo dahil sa palaging lumilitaw ang matanda at di niya alam kung ang matandang ito ay isang multo o pangitain, ngunit sa isang paraan ay pakiramdam niya ay totoo ito. Sinubukan na gisingin siya ni Lina sa katotohanan at nagtataka kung ano ang nangyayari. Tinanong niya kung si Sykes ba ay nanggugulo na naman at tinanong kung gusto ba niya na suntukin si Sykes. Sinagot ni Ragnar na wala namang ginagawang masama si Sykes sa kanya. Inangat ni Lina ang buhok ni Ragnar at nabanggit na may mga linya sa ilalim ng kanyang mga mata, pagkatapos ay inalis niya ang kamay nito at sinabing ito ay sugat galing sa pagsasanay. Lumapit siya kay Ragnar at nabanggit na mas masipag siya sa mga nakaraang araw kung ikumpara ito sa buong buhay niya. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari at bakit siya nagpursigi ng sobra sa maikling panahon, tinanong niya ito tungkol sa dahilan, ngunit nagpakita si Ragnar ng kanyang mahinang ugali. Hinawakan niya ang mga kamay nito at tinanong kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanya, sinabi niya na pakiramdam niya ay hindi siya makakatulong sa kanya ng lubusan dahil ang tanging magagawa niya lamang ay alagaan ito na parang kanyang magulang. Ngumiti si Lina at tinanong kung naalala ba niya ang unang beses na sila'y nagkakilala, lumalabas na noong panahong iyon, doon ay binubugbog si Ragnar ng isang grupo ng mga bully. Ngunit sa isang dahilan, naisip ni Lina na may potensyal si Ragnar na magkaroon ng parehong lakas tulad niya, nagulat si Ragnar dahil sa tingin niya ay imposible ito dahil wala siyang parehong talento tulad ni Lina. Sumagot siya na oo nga, wala talagang talento si Ragnar sa pagpatay ng dragon subalit. Ang kanyang kutob ay nagsasabi na magiging malakas si Ragnar, bagaman hindi niya alam kung kailan mangyayari ito o kung ano ang dahilan kung bakit siya magiging malakas. Napalaki ang mga mata ni Ragnar habang pinakinggan ang mga salita ni Lina at gayunpaman, sinabi ni Lina na hindi siya makakapaghintay hanggang sa magiging malakas si Ragnar. Niyakap siya ni Lina at binanggit na siya ay palaging nasa tabi niya para siya ay comfort at hanggang sa panahong iyon,
Naalala ni Ragnar ang kanyang nakaraan at ang kanyang mga magulang ay kinain ng mga dragon nang siya ay 3 taong gulang lamang, at ilang kamag-anak ang kumupkop sa kanya. Subalit 1 linggo pagkatapos ay kinain din sila ng mga dragon, at isang mayamang pamilya ang tumanggap sa kanya ilang buwan pagkatapos ng pangyayari at hulaan mo, isang dragon ang lumitaw at sinunog sila. Tila ba isang malas na bata si Ragnar at sa huli ay naging batang palaboy siya na walang pamilya, dahil hindi makakain ng mga dragon ang isang pamilya o masunog ang iyong bahay kung wala ka nito, ngunit sinimulan ng mga tao na sisihin siya bilang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga dragon. Si Sykes ay isa sa mga taong sinisisi siya at isa sa mga nangbuli sa kanya. Tinuro si Ragnar na kasabwat siya ng mga dragon dahil saan man siya magpunta, lumulusob ang mga dragon at sa hindi malamang dahilan, siya lamang ang madalas na nakakasurvive. Noong panahong iyon, palaging iniisip ni Ragnar kung may lugar ba na maaring maging matiwasay para sa kanya, ngunit biglang may liwanag na lumitaw sa harapan niya. Ito ay si Lina na bata pa at tinanong siya kung nais ba niyang maging kasamahan niya sa pagpatay sa mga dragon. Siya ay isang ulilang batang palaboy rin noon subalit binanggit niya na ang pagiging konektado sa mga dragon ay hindi masama, kung magiging isa siyang dragon hunters lalo na't lagi siyang nakakasurvive. Hindi na naghintay ng sagot, tinanggap siya ni Lina sa kanilang grupo. Naguguluhan si Ragnar at tinanggihan ito dahil alam niyang may masama rin na mangyayari kay Lina. Subalit ang tugon lamang niya ay hindi kasalanan ni Ragnar ang kanyang mga kamalasan, pinaliwanag lamang ni Lina na ang mga mahina ay namamatay habang ang mga malalakas lamang ang nakakasurvive. Sinabi niya kay Ragnar na huwag mag-alala dahil malakas siya, inabat niya ang kanyang kamay at nakita ni Ragnar ang pag-asa kay Lina kaya't tinanggap niya ito, sumama sila sa isang misyon upang talunin ang isang dragon subalit tipikal si Ragnar na duwag. Nais niyang sumuko agad sa laki pa lamang ng dragon, ngunit dali-daling sumugod si Lina at inatake ang dragon sa gitna gamit ang isang malakas na atake at agad na lumingon si Lina at binanggit niyang siya ay buhay pa, na nagpapa-realize kay Ragnar na malakas nga si Lina. Hindi niya inaakala na ililigtas siya nito, kaya't sa huli ay nagdesisyon siya na sumama at gawin ang lahat para tulungan siya at pabalik sa kasalukuyan. Tinanong ni Leo si Ragnar kung sa tingin niya ay sumpa pa rin siya, pero sinagot ni Ragnar na hindi na niya iniisip iyon dahil sa kasama na niya si Lina. Inamin niya ang kanyang nais na manatili sa tabi ni Lina hanggang sa isang dragon ang maging dahilan ng kanyang kamatayan, ngunit sa gabi, muli siyang nanaginip ng parehong panaginip. Nagising siya na umiiyak at tinanong kung magaganap na ba ang mga pangyayari sa kanyang panaginip at makalipas ang ilang oras, may ulat na dumating sa guild na inatake ng mga dragon ang lungsod ng Donapiro at ito'y nasunog at doon, nagtataka si Leo kung ano ang nangyari at tinanong si Sykes para sa impormasyon. Hindi rin alam ni Sykes ang buong detalye at ang alam lamang niya ay inatake ng isang grupo ng dragon ang lungsod sa paglubog ng araw, ngunit mula noon ay wala na silang balita. Subalit ang hari ay gumawa na ng isang misyon para sa mga Dragon's Hunter na talunin ang grupo ng mga dragon na umatake sa lungsod. Sinabi ni Sykes kay Lina na huwag nang pansinin ang misyon dahil kung sasama siya, madali niyang matatalo ang mga ito at siya ang makakakuha ng lahat ng parangal. Umalis si Sykes at naguluhan si Lina dahil binigay lang sa kanya ni Sykes ang lahat ng impormasyon na kailangan niya. Nais niyang tanungin si Ragnar tungkol sa kanyang opinyon pero tila nanginginig ito sa takot. Tinanong niya kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi lamang ni Ragnar na dapat silang tumakbo at bigla silang nakarinig ng malakas na pagsabog mula sa labas, nagmadali silang lumabas at nakita nila ang lungsod na nasusunog. Labis na nababahala si Ragnar at sinabi niya na dapat na silang tumakas, binanggit niya kay Lina na dapat na silang umalis ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Napagtanto ni Ragnar na ito ang parehong imahe na nakita niya sa kanyang panaginip at sinusubukan niyang sabihin kay Lina na ito'y mamamatay, ngunit hawak lamang siya ni Lina sa kamay at sinabing hindi siya mamamatay. Ngumiti ito at tumakbo palabas, pinapaliwanag sa kanya na oras na upang sumama sa laban at wala siyang magawa kundi habulin si Lina sa lungsod. Ang mga sibilyan ay sinusubukan na mag-evacuate at hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Lumabas ang mga dragon at opisyal na sinimulan ang kanilang pag-atake, sinubukan ng militar na gamitin ang kanilang mga armas upang patayin sila, ngunit madali silang natalo. Sinubukan ng mga dragon hunters na lumaban pero nalilito sila sa mga biglaang pag-atake, biglang nakita ng mga mangangaso ang isang lalaki na naglalakad mula sa apoy, binalot ito ng dugo at sinubukan siyang suriin.
Sumagot ang lalaki na ang dugo ay mga espada. Ang dugo ay biglang nagbago at naging maraming mga espada na sumaksak sa mga mangangaso. Isang malaking haligi ng apoy ang biglang lumitaw sa paligid ng lalaki at ngayon ay nakabihis ito sa isang Amerikana. Ang lalaki ay may hitsura ng isang dragon na tao at magalang na sinabing, "Magandang gabi sa inyong lahat at ngayon kayo ay mamamatay." At samantalang si Ragnar ay patuloy na naghahanap kay Lina hanggang sa makita niya ang isang kakaibang bagay sa isang kalapit na kalsada. Sinuri niya ito at lumalabas na may isa pang dragon na tao na may mga espada na lumalabas mula sa kanyang likod. Hula ni Ragnar, marahil ay nanood ang author nito ng Spider-Man o anuman. Napagtanto ni Ragnar na ito ang nilalang na nagpadala kay Lina sa kabilang buhay. Nakita niya muli ang mga huling imahe ni Lina at hawak ang kanyang espada. Nangako siya na anuman ang mangyari, hindi niya hahayaan na mamatay si Lina. Andoon din si Sykes sa pangyayari at muli siyang nanginginig sa takot. Nagtataka kung bakit ang mga high-rank na mga dragon ang umaatake sa lungsod at napatigil si Sykes sa kanyang kinatatayuan at tanggap na ang kanyang kapalaran, nang biglang lumundag si Ragnar sa ere at sinubukan na hiwain ang dragon mula sa likod. Iniisip niya na kung mapapatay niya ang nilalang na ito ay maligtas na niya si Lina. Ang tunay na problema lang ay nasira ang kanyang espada nang ito ay pinalo niya sa ulo ng dragon, ngumiti ang dragon at sinabi na ang dugo ay apoy. Hindi lamang ito nagpapalakas ng apoy sa lungsod, kundi gumagawa rin ito ng isa pang bola ng apoy na nagpadala kay Ragnar papunta sa ilog, at si Lina na saksi sa lahat, ay pinatay ang isang dragon at sinabihan si Sykes na tumalon at iligtas si Ragnar o siya'y mapapahamak. Sinunod ni Sykes ang kanyang utos at umalis. Tumalon si Lina mula sa itaas at nilantad ang kanyang tunay na katauhan na isang yandir, sumabog siya sa galit dahil nasaktan ng Dragon Guy ang kanyang minamahal na si Ragnar. Nangako siya na papatayin niya ito at handang lumaban, samantalang si Ragnar naman ay nasa ilalim na ng ilog at sa totoo lang, di siya kailanman nag-aral lumangoy at siya ay nalulunod na. Habang siya ay patuloy na lumulubog, ang kanyang isipan ay nagbalik tanaw sa iba pang mga pangyayari mula sa kanyang panaginip at matapos mawala si Lina, sinimulan niya ang isang misyon para sa paghihiganti upang patayin ang bawat dragon hanggang sa maubos sila. Nakita niya kung paano siya nabaliw, habang patuloy siyang lumalaban at habang pumapatay siya ay mas lalong pinapalakas niya ang sarili at sa kanyang panaginip, itinaguyod niya ang kanyang potensyal sa maximum, subalit hindi iyon sapat. Kailangan niya ng mga kasamahan sa labanan, subalit ang mga ito ay hindi magagaling dahil sila'y madalas namamatay at sa huli, palaging nag-iisa si Ragnar. Sa kanyang pagiging mas malakas, naabot niya ang lahat ng kanyang mga limitasyon na para bang umaakyat siya sa hagdan kaso hindi pa rin iyon sapat, kailangan niya ng mas maraming kapangyarihan. Ang kanyang mga bagong limitasyon ay hindi tulad ng pag-akyat niya sa hagdan, ito ay sobrang hirap gawin na parang umaakyat siya sa bangin at nang bigla niyang narinig ang boses ng matandang lalaki. Sinabi nito na kung babalikan niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang tunay na hangarin ay matagpuan ang kanyang kamatayan, ngunit palaging nakakasurvive siya sa anumang mga pangyayari. Nakita niya ang kanyang sarili na nasa harap ng matanda at siya ay napaluhod habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Inilahad ng matandang lalaki kung sino talaga siya, at binanggit nito na siya ay ang hinaharap na si Ragnar. Hindi makapaniwala si Ragnar na nakikita niya ang kanyang sariling hinaharap. Sinabi ng matandang lalaki sa kanyang mas bata na hitsura na disappointed siya sa kanya, hinangaan ni Ragnar si Lina bilang isang bayani at sumisipsip sa kanya. Ngunit kung tunay siyang nagmamalasakit kay Lina, dapat siyang maging pinakamalakas upang maprotektahan siya at doon ay isinisigaw ng matandang lalaki sa kanyang mas bata na hitsura na siya ang pinakamalakas na tao sa mundo, sapat na malakas upang talunin ang Diyos ng Dragon. Ngayon mayroon na siyang kapangyarihan na protektahan ang lahat ng mahalaga sa kanya kaso lang sila ay patay na, napaluhod siya at nagsisisi sa buong buhay niya dahil sa lumaban at nagsanay siya ng sobra upang maging malakas, ngunit sa huli, wala pa rin itong saysay. Nagsimula na magpanik ang matandang lalaki, iniisip kung ano ba talaga ang punto ng pagiging malakas kung patay na siya, tila baliw ito hanggang sa tumayo ang mas bata at tumakbo patungo sa kanya. Hinawakan ni Ragnar ang matandang lalaki at humingi ng kanyang kapangyarihan, dahil sa nawala niya si Lina sa kanyang panahon pero ang kanyang kasalukuyang sarili ay hindi pa. Nakikita natin na si Lina ay patuloy na lumalaban sa dragon na humanoid at si Sykes ay gumagawa ng mabuting gawain sa araw na ito sa pamamagitan ng pagligtas sa katawan ni Ragnar.
Ngunit sa kanyang isipan, si Ragnar ay lumalaban sa kanyang mas matandang sarili, sinusubukan siyang makonvince na ibigay sa kanya ang kanyang kapangyarihan, dahil kung hindi niya makukuha ang kapangyarihan na iyon, mawawala niya si Lina muli. Siya ay umiiyak at tinulak siya palayo ng matandang lalaki, kinuha ng matandang bersyon ang kanyang espada at sinaksak ang puso ng kanyang mas batang bersyon gamit ito, ipinaliwanag ng matanda na ito ang kanyang plano. Ang katawan ni Young Ragnar ay nagsimulang magyelo at patuloy na nagsasalita ang matandang lalaki, tinanong niya ang kanyang mas batang sarili kung alam ba nito kung gaano siya nagsisi sa buong buhay niya. Laging ninanais ng matandang lalaki na sana ang kanyang mas batang sarili ay maging kasing lakas niya sa kasalukuyan, nang biglang si Ragnar ay nagsimulang gisingin ang kanyang kapangyarihan at nararamdaman ang malakas na kirot sa kanyang puso at katawan. Nanginginig sa sakit ang kanyang katawan habang sinasabi ng matanda na mula ngayon, sila ay magiging isa at magkakaroon siya ng kapangyarihan at alaala ng hinaharap habang siya ay nasa kanyang mas batang katawan. Sinabi niya na ibibigay niya kay Young Ragnar ang lahat ng kanyang kapangyarihan pero may malaking presyo itong kailangang mabayaran, pero hindi ito naging problema sa mas batang Ragnar dahil gusto niyang protektahan si Lina. Pagdating kay Lina, siya ay lubos nang napagod sa kanyang laban pero tila relax pa rin ang kalaban na dragon, tinanong niya ito kung siya ba ay isang dragon god pero biglang naging agresibo ang lalaki. Iniinsulto niya si Lina at sinabihan na huwag kailanman na ikumpara siya sa isang alipin, sa isang taong galing sa dugong hari ng mga dragon, sinugod niya si Lina gamit ang isang bola ng apoy subalit na iwasan ito ni Lina. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Grimwelt, ang ikasampung binhi ng dugo at pakpak ng mga dragon at marahil ito ay pangalan para sa mga general ng dragon, inamin niya na siya ang pinakamahinang dragon ng mataas na antas ngunit sapat pa ring malakas upang wasakin ang mga tao. Hindi naging interesado si Lina at handa ulit lumaban, pero sinabi ni Grimwelt na may nais siyang ibahagi kay Lina at ipinahayag niya na ang dahilan kung bakit ang lungsod at kaharian ay inatake, ay dahil gagamitin nila ang mga tao bilang handog sa kanilang mga Diyos. Sinabi pa niya na ang kanyang Diyos ay mahilig sa pastry shop sa Donna Piro at sila ang isa sa kanilang pinakamayaman na customer at gayunpaman, kamakailan lang ay narob ang tindahan at napilitan na magsara. Ibinunyag din niya na ang dahilan kung bakit hindi inatake ng mga dragon ang Donna Piro sa loob ng huling 10 taon ay dahil pinoprotektahan nila ito at dahil nawala ang tindahan, wala na silang dahilan na protektahan pa ito. Nagdulot ito ng kalungkutan sa Dragon God at nagdesisyon itong wasakin ang kaharian at oo, nasasaktan din ang kanilang damdamin at kitang-kita natin si Lina na nalilito sa pangyayari pero sa madaling salita, nagdesisyon ang Dragon God na wasakin ang mundo dahil ang kanyang paboritong pastry shop ay nagkaroon ng bangkarote. Ipinaliwanag pa ng lalaki na ang kanyang Diyos ang nagdedesisyon sa tadhana ng bawat isa at tinanong siya kung nakita ba niya itong lumalaban ng seryoso. Gayunpaman, hindi niya ito pinagtuunan ng seryosong pansin dahil ang mga Dragon Hunter ay hindi malaki ang banta sa kanila. Sinabi niya kay Lina na magpaalam na at itinusok ang kanyang mga blade patungo sa katawan ni Lina, tulad ng nangyari sa panaginip. Subalit sa parehong sandali, nadama ng Dragon Guy na may kaparehong mga blade ang maaaring sumaksak sa kanya mula sa likuran, lumingon siya pero madilim ito. Iniisip niya na nakakita siya ng ilusyon ngunit nagbago ang hangin at lumabas ang isang hamog. Nadama ng Dragon Guy na may paparating ngunit hindi niya alam kung ano at nang bigla niyang marinig na may mga piraso ng armadura na natapon sa sahig at pagtingin niya, nakita niyang ang mga dragon ay naging yelo. Hindi rin alam ni Sykes kung ano ang nangyayari at tumayo si Ragnar at nagsimulang maglakad palayo, hinarap siya ng mga dragon ngunit siya ay medyo nawawala sa alaala ng kanyang mas matandang sarili, pero naalala niya na nabubulag siya habang hinabol ang kanyang layunin na lipulin ang lahi ng dragon. Sinubukan na atakihin siya ng mga dragon ngunit natatalo niya sila sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanila gamit ang kanyang kamay, naalala pa niya na muntik na siyang mamatay ng maraming beses ngunit siya ay nakaligtas pa rin. Madali niyang natatalo ang mga maliit na dragon sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanila at gayunpaman, nagsimula na siyang maalala ang mga panahon na siya ay natalo at nanalo sa mga laban. Sa simula, laging siya ang natalo hanggang sa unti-unti siyang nagsimulang manalo sa bawat laban at sa mga resultang iyon sa isip, nagsimula si Ragnar na gisingin ang tunay na kapangyarihan ng kanyang mas matandang bersyon. Binanggit sa kanya ng kanyang matandang bersyon na siya ay lumaban sa mga dragon sa loob ng 10 taon,
at napagtanto niya na unti-unti nang nagsasanib ang kanyang espada sa kanyang kamay, ipinaliwanag niya na hindi ito naging sagabal sa kanyang pagpatay sa mga dragon. Gayunpaman, nadama niya ang malalim na sakit, ngunit hindi sapat upang pigilan siya sa pakikipaglaban at 5 taon pagkatapos, ang espada ay ganap nang nagsanib sa kanyang katawan, anupat ginawa siyang mas makapangyarihan. 3 taon pagkatapos, lumikha siya ng teknik para madagdagan ang silverine sa kanyang katawan, na siyang materyal na ginagamit sa paggawa ng mga espada at ang tanging materyal na maaaring pumatay sa dragon. 4 na taon pa ang lumipas at natutunan niya kung paano kontrolin ang silverine ayon sa kanyang kagustuhan, ang kanyang matandang sarili ay kinailangang dumaan pa sa 10 taon bago nalagpasan ang mga hangganan ng kanyang kakayahan bilang tao na nagbigay daan sa kanya, upang ma-master pa ang kanyang panghuling laban na teknik at ito ang Silverine Battle Arts. Ginawa niya ito na may layunin lamang na ibigay ang kapangyarihang ito sa kanyang mas batang sarili, inilabas ni Young Ragnar ang ultimate na teknik na ito at natalo ang mga dragon sa paligid gamit lamang ang kanyang aura sa 1 segundo. Agad siyang lumipat sa harap ng Dragon Guy at ang dragon ay nagsimulang maging yelo dahil lamang sa kanyang paglapit. Kinilala ng dragon na ang pakiramdam ng pagiging harap-harapan kay Ragnar ay parang nasa harapan ng Dragon Monarchs at sa madaling salita, ang mga Dragon Monarchs ay pinili ng kanilang Diyos upang pamunuan ang iba't ibang dragon bloodlines. Ang pinaka-nakakatakot sa kanila ay ang kanilang ultimate na kapangyarihan. Ang lalaki ay napasok sa kanyang denial mode dahil para sa kanya hindi nararapat kay Ragnar ang ganitong kapangyarihan. Nag-break free siya mula sa yelo at nagsimulang mag-transform sa kanyang tunay na anyong dragon. Binanggit niya na hindi siya matatakot sa isang tao gaya ng kanyang takot sa mga Dragon Monarchs at gayunpaman, ang lalaki ay ipinagmalaki ang kanyang ultimate na tunay na anyo at kapangyarihan. Ngunit simpleng itinaas lamang ni Ragnar ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na magyelo ka, at sa loob lamang ng isang iglap, naging malaking yelo ang dragon at di makapaniwala sina Lina at Sykes sa nagawang iyon ni Ragnar. Pero nang sinabi lang ni Ragnar na mawawasak ka, at ang bawat dragon na naging yelo ay nawasak at pagkatapos nito, binalik ni Ragnar ang kanyang aura at bumalik sa kanyang normal na anyo. Sinubukan niyang huminga ng malalim kaso tinawag siya ni Lina, tumingin siya pabalik at nakita siya at ang mas matandang bersyon at mas batang bersyon ni Ragnar, ay pinagsanib ang kanilang mga isipan habang tumatakbo papunta sa kanya. Binanggit ng matandang bersyon ang kanyang pagsisisi sa hindi pagkakaroon ng kapangyarihang iyon sa kanyang mas batang sarili at kung paano niya nais makita ulit si Lina. Silang dalawa ay nagsimulang umiyak at niyakap ni Ragnar si Lina. Umiyak siya habang tinatawag ang pangalan ni Lina. Naguluhan si Lina pero ngumiti siya at hinawakan ang kanyang ulo at sinasabi sa kanyang nakaligtas siya gaya ng kanyang pangako. Binanggit ni Lina ang kapangyarihan ni Ragnar at kung gaano siya nagtrabaho upang makamit ito, tumanggi si Ragnar at ipinaliwanag na hindi siya ang nagtrabaho para sa kapangyarihang iyon pero ang taong nagtrabaho para dito ay wala na. Gayunpaman, alam niya ang kwento ng kanyang matandang sarili at kung gaano ito namimiss si Lina, at si Lina naman ay sinabi lang niya na naiintindihan niya at nagpasalamat sa kanya dahil sa pagligtas. Samantala ang matandang bersyon ni Ragnar ay nakatagpo ng isang tao. Tinanong niya kung namatay ba ito habang nakatayo at binanggit na may bayad na kailangang ibigay, sinabi niya na hindi kakayanin ng batang Ragnar na mabuhay ng matagal. Subalit napansin niya ang emosyonal na itsura sa mukha ng matandang lalaki, isang bagay na hindi pa niya nakikita noon at gayunpaman, binanggit niya na ngayon ay kailangan nilang magtiwala sa nakaraan dahil umaasa sila na ang kanilang mas batang bersyon ay makakalikha ng isang mundo na walang dragons. Ngunit sa araw ring iyon, 6 na iba't ibang lungsod ang inatake ng mga mas malalakas na dragon at wala silang pinapatawad at ang 6 na lungsod ay nawala maliban sa isa kung saan ipinanganak si Ragnar, ang Reaper of the Dragonkind. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Lina kay Ragnar ang sitwasyon ng lungsod, subalit si Ragnar ay patuloy pa ring nagsasalita tungkol sa kaligtasan ni Lina at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang normal na kalagayan at pumasok si Sykes sa kwarto. Tinanong niya ang plano ni Ragnar at ipinaliwanag niya na dapat nilang iwanan ang lungsod dahil plano ng mga dragon na sirain ito, gayunpaman, ang mga dragon ay sumusunod sa kanilang mga batas. Hindi sila pwedeng sumalakay sa kaharian o lungsod na hindi inutusan ng kanilang Diyos, kaya sinabi ni Ragnar na kailangan nilang umalis sa bansa dahil hindi sila hahabulin at biglang naputol ni Sykes ang usapan at tinanong kung siya ba talaga ang tunay na Ragnar.
Ipinaliwanag niya na ang Ragnar na kanyang kilala ay walang talento at kakayahan, pero ang bagong bersyon ay kabaligtaran at doon ay tinanong niya kung sino si Ragnar, pero bigla na lang itong natulog. Naguluhan si Sykes pero ipinaliwanag ni Lina na si Ragnar ay laging nagte-training sa lihim at gayunpaman, ang training na ginawa niya ay nakapagpahina at ginawa siyang hindi matatag. Habang natutulog, tinatawag ni Ragnar ang pangalan ni Lina at umiiyak at kahit sinabi niyang nandyan siya para sa kanya, nagtataka si Lina kung kailangan pa ba siya ni Ragnar sa bagong kapangyarihan nito. Biglang naramdaman nila ang malakas na lindol at lumabas sila at nakita ang kagubatan na parang kumikilos patungo sa kanila, nagmadali si Leon na tumulong at iniwan si Ragnar habang natutulog. At dito na rin natatapos ang episode 1 sa bagong anime na ito, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.